tunay na tunay mga kaibigan, itong ating salad ngayon ay mahirap bigkasin pero napakadaling gawin. Kayo nang bahalang magbigkas sa mamaya kung kaya ninyo. Mamaya ay susubukan natin. Bago nyo i-google lang ang pagbigkas, gawin na muna natin itong salad. Unang-una ay lettuce. Kahit anong klaseng lettuce pwede nyo gamitin. Huwag nyo lang kalimutang hugasan ang lettuce. Gawin nating ugaliin kahit na sabihin malinis pa yan. Kailangan balawan natin. Siyempre maraming insecticide yata yan na ginagamit. Ay sunod man ay kamatis. Kahit anong klase ng kamatis pwede yan. Kapag maliit, hatiin lang natin. Kapag malaki, i-quarter natin ang tomato. Hugasan din yan. Huwag kalilimutan. Pangatlo, patatas. Ang ginamit namin ay baby potato pero pwede rin yung gamitin ng big potato. Quarter nyo lang pag malaki ang potato. At bago nyo kalimutan ay mag-like, share, subscribe naman sa ating channel. At pang-apat, 1, 2, 3, 4. Pang-apat na ba yan o pangatlo? French beans, baggy beans, o sitaw. Kung walang baggy beans at French beans, pwede rin hatiin lang, tanggalan ng buntot, putulin lang sa gitna o basta 1 inch, pwede na yan. Gagawin natin yan, ilalaga natin ng hiwalay sa tubig na may asin para hindi naman na-overcook yan. Konting laga lang, kailangan verde pa rin siya pero malambot yan. Kapag luto na, ilalagay natin yan sa cold water para hindi na ma-overcook. Ika nga. Gamitin pa rin natin yung ating pinagpakuluan na tubig. Yung kumukulo na yan ay gamitin sa ating potato para naman tipid tayo sa kuryente at saka sa gas kung gas ang ginagamit. At gagamitin pa rin natin yung hot water na yan sa paglaga ng ating hard-boiled egg. Ang susunod yan. Di ba? Para tipid. Ang hard-boiled egg naman, naman nagtatagal. Mga 10 minutes ay hard-boiled na yan. Ayun. Now, ang dressing naman ang kailangan natin. Unang-unang olive oil ang pinaka-importante sa lahat. Yan po ay mga 5 tablespoon na olive oil ang ating ginamit. Ang pangalawang importante ay white wine vinegar. Hindi ko lang alam kung anong white wine vinegar ang available sa inyong lugar pero check nyo sa supermarket at may makikita kayong kung siguro walang white wine vinegar, hindi pwede na yung ibang vinegar. Basta yung gusto nyo ang lasa ng vinegar. Yan, ang sumunod na yan ay bawang. Isang buti lang, masyadong hindi matapang pag maraming bawang. Yan ay Dijon mustard o Dijon mustard or hindi ko lang alam kung pwede ang ordinary mustard. Nanin sa naon nating ingredient sa tatlo na pala yan, no? And then next, lagyan natin ng kaunting sugar. Yung pinong sugar, mga 1 tablespoon para naman mas o yung tabunan yung lasa ng asim na yun. Ang sumunod ay parsley, mga dahon ng madali nating makita yung parsley. Available yan kahit sa supermarket. Either yung flat na leaf o yung curly leaf, pareho lang yan. Tatarin lang natin ng pinong-pino at atin yan isasama sa nauna nating mga ingredients na dressing. Pinuhin lang natin ang pinong-pino at ang isa pa nating kailangan pala dyan, basil kung meron kayong fresh basil. This time wala tayong fresh basil kaya yung dried basil na nasa spice jar ang ating ginamit. Kung wala naman, pwede na rin yan kahit wala. Hindi niya maapektuhan yung lasa, pareho din. Okay, then halo lang at isa-isang tabi natin yan. Mamaya natin yan gagamitin. Mix lang natin yan. At huwag nyo nang i-rep, hindi na kailangang i-refrigerate yan. Then balik tayo sa ating egg na hard-boiled. Katulad na sinabi ko kanina, split lang natin. And ito, 4 na hati ang ginawa natin sa egg. Okay, sige, 4 na egg. Yan.
And then, ilalagay natin yan sa isang malaking bowl. Oh. At ang nakikita po ninyong yan ay olives. Kung mayroon kayong olives na kahit anong kulay na olives, ilagay din nyo dyan. Hindi naman natin kailangan masyadong madaming olives. Susunod ay capers. Ang capers po ay, ano pa sa Tagalog ang capers? Wala Tagalog dahil wala naman talagang capers sa atin. So, ang capers ay parang burong gulay. Oh. Yung pickled na, minsan pwede na yung pickled na cucumber. Medyo mahawig ang lasa doon. Kung wala, pwede na rin. Huwag nyo nang gamitan niya. Hindi naman masyadong importante yan. Pero syempre, kung meron, mas okay ang lasa. Yan, pinagsama-sama na natin yan. So far, merong itlog, olive, at saka capers ang nariyan. Ang susunod ay anchovies. So, anchovy may mabibili kayo sa supermarket. Ang anchovy kahawig ng barabago na isda. Ganoon, ng medyo hawig. Pero hindi ganun kaalat. Ano? Ito ay, kumbaga, ito ang ginagamit ng mga Italian at French na pampalasa sa kanilang mga pasta. Yan. Igagayatin ng maliliit ang anchovies. Sa palagay ko, importante yan kasi iba ang lasa kapag walang anchovies iba ang nagagawa ng kahit konting anchovies lang kailangan yan. Isama din natin yan sa ibabaw ng naunang mga ingredients pa. Egg, olive, capers, and now anchovies. Ngayon, eto madali lang ito, tuna. Tuna chunk, tuna, kahit anong klase ng tunang nasa lata, pwede yan. Alisin na lang natin yung oil. Kung merong oil. Para hindi masyadong oily yung ating salad. So, medyo loosen lang natin kung masyadong chunky. At ilalagay natin yan sa ibabaw ng mga naunang ingredients. So far, so good. Mukhang nagiging yummy na siya. Next one will be our potato, ang lilagang potato, quartered potato, and then ang ating tomato, and then ang ating green sitaw o kung green beans. Ngayon, tsaka natin balikan yung ating ginawang dressing kanina na kung naaalala ninyo ay ibubuhos natin sa mga pinagsama-sama nating ingredients na yan na potato, tomato, green at saka yung egg. Ayan, sige lang, kayod-kayunin lang natin at saka natin siya hahaluin ng very gentle kasi yung itlog nagkakahiwa-hiwalay. Medyo nagkamali tayo mga kaibigan, dapat yung egg pala ay hindi natin sinabay sa paghahalo. Ngayon ay yung mga kanyang egg yolk ay nagkahiwalay-hiwalay na. Mas maganda sana kung buo pa yung egg yolk na naka-display sa ibabaw. Hindi po ba? Ayan, konting halo lang. Sinabi ng huwag masyadong haluin ayan, nagkadurog-durog na. Yung itlog di na makita sobra. Tama na yan. Hahaluin pa uli. Ay, nako, wala na matitira niyan. Okay? Ngayon, yung ating lettuce ay ating ilalagay sa even malaking tray o lalagyan o bowl o pwedeng isang malaking bandihado, ika nga. Tsaka natin ipaplat yan. Yan, medyo tinikman pa natin. Yan yung ating lettuce. Gagawin natin siyang bed of lettuce. Siya naman nating ilalagay yung ating pinaghalo-halong ingredients sa ibabaw niya. Diba? Very colorful, very nutritious, at kompleto na siya. Yan na yung kompletong hapunan na yan. Meron ka ng carbohydrates, meron ka ng proteins, at marami ka pang fibers na makukuha sa ating dinner suggestion na salad na tinatawag nating sa tingin ninyo ang pronunciation ng ating salad, mga kaibigan? Salad nishwa. Yan po ang pronunciation ng nishwa.
di ba? Oh, ang sarap. Oh, yan po, kainan na, dinner time na. Oh, siya nga pala, huwag niyong kakalimutang tumutok uli next time. At gagawa ulit tayo ng isang masarap na dinner na suggestion ng Dad at Home. Huwag niyo kalimutan mag-like and share and subscribe para may masubaybayan ninyo ang ating mga susunod pang mga upload na mga masusustansyang dinner na madali lang gawin. Yun lang po. Salamat! Bye-bye!